inyong trabaho. Yan ang banat ni House Speaker Bogie D sa DBM dahil sa mabagal umano nitong paglalabas ng pondo para sa mga proyekto ng gobyerno. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano ng mga proyekto raw ang hindi pa napopondohan? Jiggy, hindi tinukoy ni House Speaker Bogie D kung ano-anong mga proyekto o programa ito, pero yung pahayag ng House Speaker ay sa gitna po ng issue kaugnay sa mga hindi pa raw napopondohang infrastructure projects at ayuda program. Sa kanyang speech po kahapon, ipinunto ni D na kahit gaano raw nila kabilis maipasa nga sa Kamara yung mga panukalang batas, kung hindi naman mailalabas agad ang pondo, maaantala pa rin daw ang mga proyekto. Narito ang pahayag ni Speaker D. Sa mga kaibigan natin sa DBM, ayusin niyo naman ang inyong trabaho. Bilis-bilisin niyo naman ang inyong mga pagkilos. Huwag niyo nang sayangin ang oras. At huwag nating paghintayin ang taong bayan. Ika nga, aanuin pa ang damo kung patay na po ang kabayo. At Marian, may kinalaman ba ito dun sa pahayag nung isang araw ni Congressman Puno na itong distrito ni Bogie D, ni Speaker Bogie D, ang kumbaga nauuna sa pondo pero yung iba nagkakaproblema? Jiggy, hindi malinaw doon sa pahayag ni Speaker D kung may kinalaman ba ito doon sa inireklamo ng National Unity Party o NUP. Balikan lang natin, Jiggy, nitong Lunes nga, inireklamo ni House Deputy Speaker at NUP Chairman Ronnie Puno yung aniyay mga nakatenggang mahalagang public works projects sa kanilang mga distrito. Wala pa rin daw kasing ibinababang pondo ang DBM. Yan nga yung isa sa mga dahilan kung bakit pinag-iisipan na raw nila ng NUP na kumalas sa mayorya. Dismayado na raw sila sa pamumuno ni Speaker D. Pero Jiggy, sa isang pahayag, sinabi ni Puno na naresolba na raw ang kanilang reklamo bago pa man magsalita si Speaker D kahapon. Kasalukuyan na raw silang nakikipag-ugnayan ngayon itong NUP nga kay Majority Leader Sandro Marcos para tugunan ang issue ng mga NUP District Representatives sa bansa. Samantala, sinusubukan pa rin nga nating kunan ng tugon yung DBM kaugnay sa isyong ito. Jiggy. At Marian, anong update sa impeachment laban kay VP Sara? Jiggy, naglabas ng pahayag yung kampo ni Vice President Sara Duterte matapos ngang ideklara ng House Justice Committee na may sufficient grounds o sapat na basehan para umusad sa pagdinig ang mga reklamong impeachment laban sa bise. Muling iginiit ng abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Powa na depektibo raw ang reklamo dahil nakaangkla raw ito sa anilay mga haka-haka lamang. Narito ang pahayag ni Attorney Powa sa programang Ted Filon at DJ Chacha ng True FM. For example, the SALN, sinasabi nila biglang nagkaroon ng ill-gotten wealth dahil merong SALN. Parang hindi po namin makita yung logical connection doon. So doon lang naman po talaga kami nanggagaling. Jiggy, binira ng mga complainant yung pahayag na yan ng kampo ni VP Sara. Nanindigan silang sapat ang inilakip nilang mga datos at mga dokumento para patunayan yung mga alegasyon laban sa bise. Narito po yung pahayag ng isa sa mga abogado ng mga complainant. If you look at the 98-page complaint, yung 98 pages na yan, doon mo makikita yung mga ultimate facts, yung mga allegations. Naka-attach doon yung voluminous records proving the allegations in the complaint. Minsan nga ako'y nagdududa, tama ba yung complaint na binabasa ng defense team? Jiggy, kinumpirma nga ng grupo ng third complainants na nakatanggap na sila ng notice tungkol sa pagsisimula ng pagdinig na nakatakda sa March 25. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.